Dahil sa mga nangangarap pumunta ng abroad, kailangan maging handa kayo. Yan yung pinaka the best. Hello guys, welcome back to my vlog. Dito kay Boss Eman Vlog. Ayan, kung nakikita nyo guys, ang aking suot ay pang winter. Dahil medyo malamig na dito, kahit maaraw, malamig yung hangin. So ayun, for today's video, pupunta tayo ngayon sa Vietnam store dito sa Hat Ban, Hungary, kasi mamimili tayo ng noodles na Indomie. So ayun, wala kasi dito sa mga store ng Lidl yung ganong noodles na Indomie, pancit canton, mga ganon. Mamimili na rin tayo ng sabon ating gagamitin pang araw-araw. So andito nga pala tayo guys sa may tulay na mayroong tunnel. Ayan o, kung nakikita nyo yun o. Ayan yung tunnel guys. Ayan yung tunnel. Papunta na tayo ngayon guys sa Vietnam store. Ayan, nakabike lang tayo guys. Ayan yung aking bike, si Ngit Ngit. So for today's video, kaya ako nakapag-vlog ngayon dahil night shift duty tayo ngayon. Ang pasok ko mamaya ay 10:30 pa ng gabi yung pasok ko. Bali nalipat na naman ako ng pwesto. Nasa washing area tayo ng mga crates kasi walang production yung ating packaging area. So sa mga magtatanong, nagtatrabaho nga pala ako sa paggawa ng tinapay dito sa Hungary. Libre yung tinapay, libre yung kain ng tinapay dito, kaya walang problema, hindi tayo magugutom kahit wala tayong baon. So ayun lang, na-share ko lang. So ayun guys, kailangan natin ng noodles kasi minsan kapag busy tayo, nakauwi tayo galing sa trabaho ng alanganing oras, kapag wala tayong ulam, mayroon tayong maluluto na pang mabilisan kasi once na tayo ay pagod na, pag-uwi natin hindi na tayo makapagluto. So ayun, ganun ang buhay namin dito sa abroad. Kailangan talaga ng ganun. Mayroon tayong mga pang emergency na kailangan na mabilisan luto, tulad ng mga noodles, ganyan, itlog, ganon. Madalas ulam namin dito kapag alanganing oras na kami nakakauwi galing sa trabaho, kaya kailangan namin mag-stock ng mga ganong klaseng ulam, ganong klaseng pagkain, kasi mahirap na kasi minsan wala tayong maluto, mahirap din magluto, mahirap magkasakit dito kasi ikaw lang din mismo ang mag-aasikaso sa sarili mo. Tulad ngayon guys, nagkakasakit yung mga kasama ko, yung iba hindi nakakapasok kasi pabago-bago yung panahon dito guys sa Hungary, dito sa Europe. Minsan malamig, minsan mainit. Tulad ngayon pa winter na, pa iba-iba yung dito, pa iba-iba yung panahon. Marami yung nagkasakit sa amin, sunod-sunod. Tulad ko ngayon, medyo namamalat ako kasi sinipon din ako nung nakarang araw, buti medyo nawala na. So kailangan natin mag-ingat kasi nandito nga tayo sa abroad, walang mag-aasikaso sa atin kundi tayong sarili lang natin. Kailangan marunong tayo dumiskarte kung paano yung gagawin natin sa pagluluto. Kailangan meron ka ng stock, mga ganun. Kaya kailangan mong ingatan yung sarili mo kasi yun nga, walang mag-aasikaso sa atin kundi sariling sikap lang talaga guys. Kaya sa mga nangangarap pumunta ng abroad, kailangan maging handa kayo. Yan yung pinaka the best. Kailangan handa kayo kung kayo ang mag-abroad. So ayun, na-share ko lang sa inyo dahil mahirap kapag nandito na kayo. Yung mga nandyan sa Pinas, madali lang isipin na maganda yung nandito sa ibang bansa, pero kapag nandito na kayo, mahirap kasi trabaho bahay lang talaga. Lalo na pag nagkasakit kayo lang din ang mag-aasikaso. So ayun, na-share ko lang sa inyo guys. Tsaka dito sa Hungary guys, magastos din dahil mahal yung bilihin dito. Halos mas mataas ng kunti dyan sa Pinas ang bilihin dito. Halos doble na nga pala eh. Yung mga bilihin dito mahal talaga, kaya yung budget mo sakto lang talaga. Kasi buwanan yung sahod namin, saktuhan lang yung budget namin. Dapat lagi kang may stock kasi lagi rin busy sa trabaho, hindi tayo makapag luto. Kaya tulad ngayon, mamimili tayo ng mga pang emergency ulam natin. Kapag hindi tayo makapagluto, mayroon tayong hugutin. So hanggang dito lang muna, kita-kits tayo ulit mamaya. Few moments later. Ayan yung Vietnam store.
dyan tayo mamimili guys. Ayan, Vietnam store. So ayun guys, nakapamili na tayo ng noodles at saka popcorn. Ayan yung Vietnam store yan. Ayan yung Vietnam store sa likod ko. So ayun guys, ang nabili ko lang ay popcorn tsaka yung noodles na Indomie tsaka dalawang sabon. Ayun guys, pupunta pa ako sa kabilang Vietnam store kasi dalawa yung Vietnam store dito eh. Bale yung isa pa Chinese store. So ayun, pupunta tayo doon kasi wala akong nabili na pancit canton na Indomie. Ang nabili ko lang ay noodles. So pupunta tayo sa kabila. Ayan, marami din dito ng store guys oh. Ayan. Malayo-layo rin dito guys yung Vietnam store mula din sa bahay sa accommodation. So malayo-layo rin yung binike ko. Bali 15 minutes din yata yung aking pagbabike papunta sa Vietnam store. So ayun guys, nandito na tayo sa Chinese store, yung kabila, sa kabilang Chinese store. Yung kabila kasi Vietnam store yun guys eh. So ayun, titignan natin dito kung mayroon dito Indomie na pancit canton. So dito, madalas ako bumibili dito guys ng pancit canton na Indomie. So ayun, for today's video, tignan nyo na lang mamaya yung aking napamili. So hanggang dito na lang muna guys, kita-kits ulit tayo mamaya. Few moments later. So ayun guys, nakauwi na tayo sa bahay. Ito na yung aking napamili. Dito ko lang nilagay sa aking bag kasi malaki-laki naman yung aking bag. So ayun, for today's video, ayan, nakabili tayo ng may goreng na Indomie pancit canton. 5 piraso yan guys, at 5 piraso din na noodles na may goreng na Indomie. So ayun, for today's video, hindi to sponsor guys ha, pero baka naman Indomie may goreng. For today's video, ayan, masarap yung inyong pancit canton at noodles. So ayan, for today's video, yan ay nagkakahalaga po ng 6,000 for rent yung nabili ko. Ang total niyan sa pera natin guys ay nagkakahalaga na rin ng 1,000 mahigit sa peso. So ayan, napaka mahal talaga ng bilihin dito sa Hungary guys. So ayan, nakabili rin tayo ng popcorn na gagamitin natin sa damit kapag tayo ay naglaba. So bumili rin ako ng tubig, mineral, para mayroon tayong inumin. At ito guys, bumili rin tayo ng powder na ating gagamitin sa ating paglalaba. Yan ay umaabot na sa akin ng 1 buwan kahit maliit lang, kasi bihira lang tayo maglaba. Tapos bumili rin tayo ng plastic labo kasi ginagamit natin yan sa pagkain, pang balot. At bumili rin tayo ng sabon na pang araw-araw natin kapag tayo maliligo. So ayun, for today's video, hanggang dito lang muna yung ating vlog. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe, like and share. God bless sa inyong lahat.